Hi guys, kumusta kayo? This is Dave Lopez from Rifle Eyes Philippines, and today magre-review tayo or magko-compare lang tayo ng dalawang scope. Ito yung una, yung 540 by 56 SFIR FFP, yung EDELR, at ito yung generation 2 ng Discovery, yung 525 by 56 SFIR first focal plane din, Z. So ito yung generation 2. So sa physical na pag pagtingin natin ng scope, kunin natin to. Ayan. Okay. Ito din sa kabila. Yung clip cover niya merong logo. Ayan. Ito naman ay walang logo. In terms of durability ng clip cover, dalawa sila ay maganda. Ang sa likod ay ito lang nilalagay nila na pantakip. Ayan. So, pag bumili kayo nito, ingatan nyo lang na hindi mawala. Pero sa bagay, pag nasa BR, madali lang siyang hanapin. Pag nasa field, medyo mahirapan tayo. Okay? Ito nagsisimula yung modification niya. Dito tayo magsimula sa ED 5x40. Nagsisimula yung modification niya sa may ayan, 5. Tapos magtatapos siya sa 40. Ayan. So, pag gusto nyo mas malapitan, maganda to sa BR50. Ito naman, tapos ito pala ay nilalagay dito yung threaded. Okay? Para madaling magpihit. Ito naman ay naka-alin siya. Ayan o. So, mas nagustuhan ko to. Nagsisimula, tapos malaki yung mga numbers niya sa kanyang dial. So, nag-dial tayo sa 5. Ayan. Mag-e-end siya sa 25. Ayan. So, hanggang 25 lang siya. So, gusto yung mas malapitan, ito yung piliin. And, dito naman, na-adjust naman. Kung gusto nyo mas, depende sa grado ng mata ninyo. Na-adjust yun sa likod. Ganun din dito. Na-adjust. Ayan. So, walang problema kasi naka-nitrogen fill yan. Ayan, stainless steel. Ganun din dito. Ito naman kulay black. Merong serial number. Ibig sabihin na individual ay merong serial number. Unique para sa kanila. Ito din may serial number. Tapos, yung itong EDELR, pagkatanggalin natin to yung taas para mag-zero wing, meron tayong allen, 1, 2, 3, 4. 4 na allen para matanggal to. Tapos same din sa gilid. Dito naman, pagkatanggalin natin to, hindi natin kailangan ng allen, kahit lang yung piso or meron siyang plastic na kasama, tatanggalin lang natin to at matatanggalan natin to. So ito pala ay zero stop, ganun din dito, zero stop. Ito ay MRAD, ito din ay MRAD. Sa gilid, hindi siya nakaganito. Kailangan din natin ng allen. Ayan. So maganda sana pag dalawa naka ganitong style para mas madali. Dito naman, lagayan ng battery para sa illumination. Ang kanyang pinakamalapit ay Infinity. Pinakamalapit niya is 25. Ayan, hopefully kita sa video. Ayan. 25 yung pinakamalapit niya. Andiyan o, hindi makita. Ayan, tapos yung pinakasagad niya is Infinity and or 500 meters. Diyan. Dito naman, ang kanyang nagsisimula sa parallax is 25 din, papunta sa 500 and Infinity. So, nakita ko dito, counterclockwise, ito para makapunta sa 25. Ito naman ay clockwise. Ito clockwise sa EDELR para makapunta sa 25. Ayan. So, sa haba, tingnan natin. Ito ay dalawa is 56 yung outside diameter nito. Tingnan naman natin sa haba. Mas mahaba itong EDELR. Yung kanyang tube ay nasa 34mm. 34mm din ito. So meron siyang pangalan dito na Discovery Optic. And dito ay walang pangalan maliban dito. Ito ay para siyang matte. Yung kanyang pagkapintura. Ito naman ay glossy. In terms sa bigat, tingnan natin yung specification sheet. Yung isa ay wala.
Sa Ed Generation 2 ng 525x56, yung bigat niya ay nasa 1255 grams. 1,255 grams ang ang 56. Ito naman ay nasa 1,279. So may mabigat to konti compare dito. Yung kanyang haba is 16.7 inches. Ito naman 16.3. So mas mahaba to. So shockproof, dalawa, yes. Waterproof, yes, dalawa. Fog-proof, yes, dalawa meron. Nitrogen filled, dalawa meron. Okay? So ito yung kaibahan. So for me, kung papipiliin ako, no, personal na opinion sa dalawa, ito ba yung EDELR na 540 by 56 or itong EDPRS Generation 2? Napansin ko lang pag sa malapitan siguro na sa 25 yards, klaro yung EDPRS Generation 2. Yan, ito yung advantage niya. Kung gusto niyo sa field, pag malapitan 25 yards to mataas, maganda tong EDPRS. Pero pagdating sa 50 yards, kung gusto niyo na klarong-klaro yung target niyo, dito ako sa competition is 50 yards sa may EDELR na 5 by 40 kasi mas malaki yung object pag titingnan natin, no? Pag halimbawa yung target, pag titingnan natin sa maximum 40, malaki siya at klarong-klaro sa 50 yards. Sa 25, mas angat si EDPRS Generation 2. Ayun. So, yung price niya, hindi nagkakalayo sa online. Hanapin nyo na lang sa Lazada. Magbibigay ako ng link dito. I think mas mahal si EDLR compare sa Generation 2. Pero depende din minsan, nagbibigay yung ng discount. So, depende na yun sa inyo if saan yung gusto niyo. And ganoon din, mag-antay kayo sa mga promo para na maka-save kayo. Ayan. Ito namang ALR, may kasama siyang sunshade na 3. Ito naman ay isa lang. Ayan. So, saan yung prefer ko? Depende. Pero pag 50 yards, I will choose this. Pag 25, and maganda din to. Ayan. So, maganda pag meron tayo nito kasi balang araw, if you want na sumali, meron na tayo. And syempre, maganda pag meron tayo kasi minsan, di natin alam, baka magbawal na mag-post doon sa online shop kasi meron ako natanggap na message na I think this day, March 15, no? Pero hindi natin alam if magbabago, pero at least meron na tayo. So pag may budget lang, no? Pero pag walang budget, syempre, kailangan mo na unahin yung mga mahalagang bagay. Alright? Alright, guys, no? This is ang update natin araw na to. Ayan. So, lagay na natin. So, kung gusto nyo may kabigatan, syempre, pwede to. Pag yung erga ninyo ay gusto nyo, mas mabigat sa field, so swabing-swabe to. Pag gusto nyo naman na mas magaan, meron naman may magaan na scope. Right? So, thank you so much and maraming salamat sa pagsubaybay. This is Dave Lopez from Rifle Highs Philippines and hindi pa kayo napag-subscribe, subscribe na kayo sa ating channel para makatanggap kayo ng notification sa mga bagong videos nating gawa. Alright guys, see you soon.